Ulit na tumunog ang missile alert sa Bahrain at Kuwait na magpakawala ang Iran ng 12-12 ng missile at drone papunta sa mga bansang nasa Gulpo na kinaroroonan ng mga puwersang Amerikano. Ayon sa Jordan, nasabat nila ang 3 missile ng Iran. Pero giit ng Tehran, tinarget nila ang mga pasilidad militar ng Amerika sa lahat ng 3 bansa. Kinandena ng Qatar ang pag-atake bilang paglabag sa kanilang soberanya. Para sa karagdagang impormasyon, kasama natin ngayon si Ahmed Kuzay, isang political consultant mula sa Kuzay Associates, na kasama natin mula sa Bahrain. Ahmed, ikinagagalak naming makasama ka dito sa i24 News English ngayon. Pareho pa rin ang mensahe ng Iran. US bases lang ang tinatarget ng rehimen, hindi mga bansang nasa Gulpo. Pero kapag paulit-ulit itong nagpapaputok sa Bahrain, sa Kuwait, tinatanggap ba ng mga gobyerno o ng publiko dyan sa inyo ang pagkakaibang iyon? Hindi talaga, lalo na't hindi tugma ang sinasabi nila sa ginagawa. Lagi nilang sinasabi sa mga pahayag na tina-target at inaatake nila ang mga base at interes ng Amerikano. Pero ang nakikita natin sa realidad, lalo na sa mga video na ipinapakita mo nitong nakaraan 1 minuto, ay puro mga sibilyang lugar lang ang tinatamaan. Kahapon, may drone na bumagsak sa isang bodega sa Kuwait na isang sibilyang lugar. Alam ito ng mga lokal sa paligid ng Gulpo. Pero sinasabi nila, yan ang video na tinutukoy ko, na isa raw itong lugar ng interes ng Amerika. Ang nangyayari ngayon, nagpapalala sila ng sitwasyon na palaging ganito kapag ang Estados Unidos ng Amerika o kahit ang Israel ay sangkot sa pag-atake sa Iran. Kapag lumala ang sitwasyon sa gabi, makikita ang pagganti ng mga Iranian at lalong tumitindi ang tensyon. Kaya sa anumang nangyayari ngayon sa Iran, inaasahan naming hindi magiging madali ang gabing ito para sa amin. Tungkol sa paglala ng sitwasyon, may ulat na gumamit ang Iran ng cluster munition warhead sa isa sa kanilang bagong pag-atake sa Bahrain. Kung totoo man, ito ang unang beses na nangyari ang ganitong uri ng pag-atake sa Bahrain. Kung mapapatunayan, malaking paglalaba ito ng pag-atake ng Tehran sa mga bansa sa Gulpo. Magkakaroon kaya ng anumang uri ng ganti ang Bahrain? Tulad ng sinabi mo, kung mapapatunayan na totoo ang video or footage na yon, oo, malaking paglala ito. Patungo ito sa mas agresibong hakbang ng mga Iranian. Habang nagsasalita tayo ngayon, mas konti ang pinsalang nagagawa ng mga Iranian sa pagkakataong ito kumpara sa mga naunang pagkakataon noong digmaan. Gayunpaman, kasabay nito, tulad ng nabanggit mo, patuloy na nagkikita ang mga leader ng Gulpo ngayon upang maunawaan ang mga pinsala at upang maglatag ng plano kung ano ang susunod na hakbang mula rito. Hindi naging madali ang estratehiya sa pakikitungo sa Iran, lalo na't palaging hinahangad ng Gulpo ang isang mapayapang paraan ng pag-aayos. Sa pabila ng mangyayari ngayon, hindi ko nakikitang opsyon ito at hindi rin ako naniniwalang mananahimik ang Gulpo ng matagal. Ano ang ibig mong sabihin? Noong 40 araw na digmaan, tahimik naman ang Gulpo. Ano ang kaibahan na yon kumpara sa nakaraang 40 araw? Pareho pa rin ang nakikita nating resulta sa unang tingin. Sa totoo lang, ang pinsalang nagawa ng mga Iranian na yon ay parang umabot na tayo sa puntong hindi na pwedeng balikan sa ngayon. At dati, nung panahon ng 40 araw na digmaan, lahat ay naghanap ng paraan para makaalpas dito. Isang mapayapang paraan, isang uri ng tigil putukan o kahit papaano ay pagbaba ng tensyon. Mukhang walang kayang makipag-ayos sa mga Iranian na yon ng mapayapa. Kahit ang mga Omani na pilit inuunawa ang mga ginagawa ng mga Iranian, mahirap na rin gawin niyon na yon dahil pati sila ay nadadamay na sa pambobomba. Iba ba ngayon kung hindi kasama ang Israel? Dahil di tinatamaan ng pag-atake ang Israel na yon, Iran ay nakatutok sa mga estado sa Gulpo. Pwede bang magbigay ng tugon ng mga estado sa Gulpo na hindi sila kumakampi sa Israel, kundi dinidepensahan lang ang sarili nilang teritoryo? Pareho pa rin ang paraan hanggang ngayon. Iniiwasan pa rin ng mga estado sa Gulpo na makiisa sa Israel sa digmaan kahit sa panlabas lang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mahalaga para sa Gulpo kung kasali man ang Israel o hindi. Kahit na mas gusto nila yon dahil sa kung paano ang Israel. Sa tingin ko, hindi ito ang dahilan.
Dahil ang ekonomiya ng Gulpo ang pinaka naghihirap, sa tingin ko sa mga darating na linggo ay makikita natin ang ibang direksyon mula sa mga estado ng Gulpo. Binanggit mo ang ekonomiya ng Gulpo. Binawi ni Pangulong Trump ang kanyang pahayag na sisingilin ng Estados Unidos ng 20% na bayad para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, ang mga estado ng Gulpo ang mag-i-invest sa US. Alam mo ba kung anong posibleng laman ng mga kasunduan sa pamumuhunan na yon? Hindi ako sigurado pero matagal nang nag-i-invest ang Gulpo sa Estados Unidos. Hindi ito magiging bago kahit pa ipakita itong parang bago. At tungkol naman sa mga toll na sinusubukan niyan ipataw ayon sa mga batas internasyonal at UNCLOS ng 1,982 ito ay iligal. Wala sa Estados Unidos, Oman o kahit Iran ang may legal na karapatang isara ang kipot. Hindi sila maaaring magpatupad ng anumang toll o anumang bayad sa pagdaan. Kasama natin si Ahmed Kuzai mula Bahrain. Laging magandang makasama ka sa E24 News English. Salamat. Salamat.